Hoy, Ay, sino ka? bago ako dito sa department niyo. Day 1 ka dito? Yes po. Bagong bagong hired. Opo, bago. Siya pala yung sinasabing bagong hire dito na pilantod. Alam mo bang ikaw na yung bulong-bulungan dito sa buong company? Oo, kasi bago pa kami nakapasok dito sa dito sa opisina, dun sa hallway, ikaw na yung laman ng mga chismis. Bakit daw nag-hire ang company ng isang pilay? Oh my God, nakakahiya, di ba, sa reputasyon ng company to? Di ba hindi naman yung pinagbabasihan? Ano hindi Diba, pa? kailangan utak natin? Tiyan mo, sumasagot pa tong pilay na to. Eh, Hoy, ikaw ha, bakit nandito ka sa pwesto namin? Baluarte namin to. Sinong nagsabing dito ka pumwesto, ha? May nagsabi kasi dito na lang daw po ako pumesto. Sino yung nagsabi sa'yo? Vacant naman. Malamang naman, yung nagsabi din sa'yo, walang alam. Oo nga. At saka ikaw, paano na lang kung nagkaroon ng lindol, ng fire emergency? Paano ka makakatakbo? Sir, hindi naman po ako permanent na pilay. Kasi nagte-therapy naman po ako. Kailangan makalakad na normal. Hayaan mo na lang siya. Siyempre, kung may mga kalamidad na ganun, edi siya yung unang makitegi. At saka alam mo ba, Eden, hindi ako naniniwala na hindi ka permanent na pilay. For sure, niloko mo yung HR na sinabi mo na hindi ka permanent na pilay para makapasok ka. Ang liit-liit ng utak mo, mukha kang bobo. Umalis ka nga dito. Alam mo, huwag ka dito pumesto, ha? Alis Alis na! ka, umalis ka dito. Umalis ka! Sir, ma'am! Grabe naman po kayo. Hindi naman po tamang pagmamaltrato yan. Kesyo, pila yung tao, ginaganyan na niya. Nagsalita ang baboy. Huy! Tumigil-tigil ka ha, pinaglalaban mo yan. Pareha lang kayong may kapansanan. Ikaw, kapansanan sa pagkataba. Ito naman, kapansanan sa paa. Ma'am, pasensya na po. Pero below the belt naman po yung mga sinasabi nyo. Huwag niyo na po idama itong janitress. Below the belt ka pang nalalaman. Ikaw, masyado ka naman nagpapakabayani dito. Sino ka ba, ha? Super taba? Super baboy? Janitress po! Aba, huwag kang sasagot-sagot sa akin. Baka gusto mo mawala ng trabaho. Sorry na. Feeling ko lahat ng pagkain sa pantry, siya yung nakakaubos. At saka feeling ko kaya walang mga alikabok kasi wala na ring vacuum. Hinihigop mo. Kaya ang taba-taba mo na eh. Grabe naman po. Oh. Ikaw? Ha? Ikaw? Narinig mo ako? Wag ka nang babalik dito sa pwesto namin, ha? Baluarte namin to ni Eden. Maghanap ka ng ibang station doon. Sa malapit sa CRU, may basuran, doon ka bagay. O di kaya, sumama ka dyan sa janitress. Oo. Kasi magka-level lang naman kayo. Kaya, pwede ba? Umalis na kayo sa harapan namin bago kami mapuno sa inyong dalawa. Sige, aalis na kami. Ayaw Tara namin ng na. gulo. Pasensya na ha. Ito naman. O anak, kumusta yung first day mo dun sa office? Okay naman po, ma. Okay ka ba? Di ba sa umpisa naman, kailangan pang mag-absorb. Hindi ko pa masyadong gamay eh. Umpisa pa lang naman. Ba't parang ganyan? Parang pinagsakluban ka ng langit at lupa. Hindi, napagod lang ako siguro, ma. Kasi ang dami kong binasa. Ang dami nagsingin sa utak ko. Yung paa mo, kumusta na? Sakit pa ba? Medyo masakit pa din, pero kaya naman tiisin. Hayaan mo anak, on process naman yung pagpapatherapy mo eh. Sana nga, mami, mawala na to eh. Gumaling na. Yung mga empleyado naman natin doon, kumusta naman sila? Ay, yung mga, Inassist ka ba ng maayos? Yung mga- Mababait naman sila eh. yung mga empleyado, ma, Mm-mm. opo, mababait naman. Ina-assist naman nila ako. Basta anak, ako excited talaga. On process ka na. Kailangan maintindihan mo lahat ng palakad doon dahil ikaw na yung magiging bagong CEO. Opo, ma, huwag kayong mag-alala. Aaralin ko po yun para hindi kayo mahirapan kapag gusto niyo na po magpahinga. Oo naman, talagang gusto ko na magpahinga. Ikaw na talaga dapat doon. Basta, anak, kung may kailangan ka, tatanong ka sa akin. Opo, ma. O kung may problema man doon sa mga empleyado, sasabihin mo sa akin. Magtatanong ka sa akin para ma-guide kita ng maayos, ano? Opo, ma. Huwag pa kayong mag-alala. Halika na, kain na tayo. Tara, ma. Nagugutom na pa ako eh. Hoy, ang kapal ng mukha mo, ha? Ikaw, babae ka, anong ginagawa mo sa station namin? Dito kami naka-station, di ba? Pasensya na kasi walang bakante doon. Itong pilantod na to, ha? Kabago-bago mo pa lang dito, nangaagaw ka na agad ng station, ng table. O bakit nandiyan ka? Pwede ka naman magtanong, di ba? Kasi hindi mo alam ang mga pasikot-sikot dito. Ngayon, inagawan mo kami ng station. Wala kasing vegan doon sa kabila. Dito ako napaupo. Pero aalis na lang ako para... Ano nga, Alex? Sinira mo na yung araw namin ni Eden, ha? Buisit ka, ang sikip-sikip. Itong wheelchair mo na yan, dapat di yan nakakapasok dito sa kumpanya eh. Walang lugar ang mga pilay na katulad mo dito.
Alam mo, feeling ka. Ano? Ano ka ba na may-ari dito? Kasi nagfi-feeling ka magaling? Kung saan mo lang gusto, dun ka? Hindi ka nakikisama sa mga dati pang nagtatrabaho dito? Alam mo, bago ka namin paalisin, ha? Ito, para maturuan ka siya sa buhay. Matauhan ka, matauhan ka, pilay ka. Eh kasi yan, mami. Yung workstation namin, inagaw niya, hindi man lang nagtanong kung sino nakaupo dyan. Totoo, ma'am, alam mo ba? Etong pilay na to kahapon, first day niya daw. Tawang-tawa kami. Paano ba naman ma-hire ang isang pilay dito sa company nyo na napakaganda? Ewan ko ba? Ma'am, tatanungin kita, mag-hire ka ba ng isang pilay na wala namang silbi? Tapos pag inutusan mo, ano, mabilis ba yung tumakbo? Nandyan lang yan sa wheelchair niya habang buhay. Ma'am, alam mo, nakakatawa. Mabuti pa, tanggal mo na yan, tanggal mo na yan. Renz! Tama yung sinabi mo. Hindi ako mag-hire ng isang pilay. Dahil, paano ko siya i-hire? Siya yung CEO dito. Siya yung papalit sa akin. Ito yung nag-iisa kong anak. Ha? At hindi siya pilantod ha. Pinapatherapy namin yan. Under treatment ng pagpapatherapy niya. Kaya hindi siya habang buhay na pilantod na sinasabi mo. Ma'am, Ang pangyayaring ito, nakita ko mula pa kanina. ma'am, sorry po talaga. Hindi namin sinasadya. Di namin alam na anak niyo po pala siya eh. Oo Wala nga po. kayong ipagkakasinungaling sa aking dalawa. Dahil kitang-kita ng dalawang mata ko kung anong ginawa niyo sa anak ko! Ay, ma'am, sorry po talaga, ma'am. Pag-usapan na lang natin, di ba? Ano, Miss Arian, sorry talaga kasi nabigla lang po kami. Wala nang kaming pwesto. Oo. Alam niyo naman po, hindi po kasi kayo nagdadag ng working station. Anak, okay ka lang ba? Diba, actually, nung first day ko, nambuli na sila eh. Sorry ha. Ma'am Gina, please, bigyan niyo po ako ng second chance. Kailangan ko po yung trabaho. Ako din po. Walang kapatawaran yung ginawa niyo sa anak ko. Kaya kayong dalawa, makakaalis na kayo. Ma'am, Ma'am, sorry talaga. Ayusin ko na yung buhok niya. Makakaalis na kayo. ikaw kasi! Bakit ako? Hoy! Okay ka lang ba, anak? Masakit na eh, pero okay lang. Hindi ko masabi sa'yo first day ko. Kasi iwala ka na yung mga empleyado mo mababait. Kaya nga, buti na lang sinabi sa akin ni Ibet lahat. Kaya, napasugod agad ako. Ibet! Ma'am! Ma'am! Nakita mo ba yung mga pangyayari, Ibet? Oo nga po, mami. Sabi ko sa'yo, di ba? Yan yung lagi-lagi nilang ginagawa dito kay Miss Arian, ma'am. Kaya nga, nakaawa naman yung anak ko. Walang kalaban-laban. Alam mo ba, Ma, ito si Ibet. Magaling, matalino, tsaka may skills siya. Pwede natin siyang turuan, madali lang matuturuan yan ng mga trainer natin na magagaling. Ay, naku, ma'am. Promote. Naku, Para ma'am. hindi na siya maging janitress. Narinig mo, Ibet. Narinig ko po. Ako. Request niya ng magiging CEO. Wala akong magagawa sa bagay na yan. Ako, maraming salamat po. Di ko po talaga tatanong yun. Magsisipag po ako. Di ba nga? Swerte tayo dito kay Miss Yvette. O paano, ngayon pa lang, binabati na kita sa Salamat promotion na dadating. Congrats! Thank you po. Tara, ma'am. Snack tayo. Libre ko kayo. Ako anak, tuwan-tuwa naman ako. O ayan, nakaupo ka na dyan. Talagang CEO ka na. Kaya mawag ka mag-alala, gagawin ko yung bibigay ko yung best ko. At saka bukod sa doon, tuwan-tuwa ako dahil kakalakad ka na. Ayan talagang ipinag-pray ko na sana maging normal na uli yung paglakad mo. Kaya nga, May, bait pa rin ni Lord kasi gumaling na ako. Ibig sabihin, kahit umalis ako at nasa States na ako, kayang-kaya mo na talagang i-manage dito. Huwag kang mag-alala, Ma. Magiging kampante ka, naiiwan mo sa akin tong company kasi hindi ko to papabayaan. Legacy niyo kaya to ni Papa. Oo naman. At saka ang talagang ikinatutuwa ko, yung pagpupromote mo kay Ibet. Kasi naman, Ma, Napakabait na tao niyang si Ibet. deserve niya lahat ng binigay ko sa kanya. Yvette? Tara nga. Ay, kasi Mama, magpapaalam na kasi aalis din eh, punta ng US. Ay, Angela, maraming salamat po. Pinagkatiwalaan niyo ako. Kasi naman, Ma, kaya ako to pinromote kasi talaga namang magaling. Tsaka, sobrang genius siya. Basta, Miss Ibet, bahala ka na sa anak ko, ha? Alam ko naman na alam mo yung pasikot-sikot dito at hindi mo pababayaan yan. Basta naman ikaw, anak, mag-iingat din lagi. Paano? Malilate ako ng flight. O sige, Ma, mag-iingat ka. Update kita kung anong balita lagi dito sa office. Siyempre, kailangan tumawag ka sa akin araw-araw, ha? Okay? Opo, Ma. Lagi ako tatawag. O, sige, bye-bye. Bye-bye. Mwah! Ingat po. Miss Ibet.
Congrats! Oh, kamusta naman yung bago mong posisyon? Okay na okay, ma'am. Miss Arian. Teka, sino nagpapasok sa inyo dito? Ha? Makiusap lang talaga kami sa security guard para Oo. makausap ka. Kasi nagsisisi na kami sa lahat ng ginawa namin. Sana hindi ka namin nilait nung pilay ka. Hindi naman po kasi namin alam na kayo na yung susunod na CEO tsaka anak pala kayo ni Ma'am Gina. So kung alam niyo ang anak ako ni Miss Gina, kaplastikin niyo ako, ganon? Oh, hindi naman. Hindi. Hindi ko ganun, ibang usapan na yun. Pero talaga nandito kami, sincero kami nandito para humingi ng pasensya Sandali. na sorry. Ano? Di ba ito yung janitress? Oo. Hoy, Na-promote siya. Yvette! Na-promote daw. Promoted ako. Yan yung mahirap kasi sa inyo eh. Nakadepende yung paggalang nyo kung anong estado ng buhay ng isang tao. Hindi, nagbago na kami, Miss Arian. Miss Yvette, kasi wala talagang tumatanggap na kumpanya eh. Baka pwedeng kahit mag-janitor na lang kami, tulungan mo kami, di ba? Oo, tama yun. Pasensya na ha. Pero kahit janitor, janitress, walang open na position para sa inyo. Eh, kung sakaling magkaroon ng bakante po, okay lang po ba na bumalik kami dito para mag-apply? Actually, kahit magpabalik-balik kayo dito, walang magiging open na position para sa inyo. Kaya, pwede ba, huwag na kayong magsayang ng oras at panahon kasi wala akong ibibigay. Okay? Tsaka, kung ano man nangyari sa inyo, deserve niyo yun. Alam niyo bakit? Kasi ang sama ng ugali niyo. Totoo, yung sinabi ni Miss Yvette, hindi niyo kailangan mangmaliit ng tao. Di porket pilay ako, grabe niyo ako laitin. Tapos ngayon malalaman niyo anak ako ng CEO, biglang magbabago yung ihip ng hangin. Grabe. Grabe. I think, yung conversation natin is wala na patutunguhan. Kaya pwede ba, umalis na kayo bago ko patawagin yung guard at pakaladkad kayo. O kaya siya tanggalin ko sa trabaho kasi pinapapasok ang mga kagaya. Hindi, wag na po. Balik na kayo. Alis na po kami. Guard! Guard!